Wala pa rin kuryente sa malaking bahagi ng Capiz, mahigit isang linggo matapos manalasa ang bagyong Yolanda. Dumaraing naman ang mga nasa malayong lugar sa Iloilo na hindi pa naaabot ng tulong. May live report si Steve Dailisan. Steve? Isa nagsisimula ng bumangan itong mga taga-Western Visayas mahigit isang linggo mula nang manalasa si bagyong Yolanda. Mas mabilis na rin ngayon susan yung pasok ng tulong dun sa mga bayan-bayan. Pero yung ibang mga nasa malalayong lugar, dumaraing na rin dahil sana naman daw wag silang kalimutan. Yung mga bata nga na ating nadaanan sa may bahagi ng Sara Iloilo ay gumawa pa ng mga placard. Ito yung mga mensahe nila ng paghingi ng tulong. Nakaabang na sila mismo susan dun sa mga sasakyang may bitbit na relief goods. Yung mga nasa bayan naman, sa tent muna sila nagpapalipas ng gabi habang naghihintay din sila ng tulong na pampagawa dun sa kanilang mga nasirang bahay. Dun sa pag-iikot naman natin sa Estancia Susan ay patuloy yung pag-recover nila sa labi dun sa mga karatig isla. Mahigit 9 na po na yung bilang ng mga patay na paong mga mangisda. Patuloy din yung clean up dun sa oil spill sa pagsadsad ng isang power barge doon. Yung district hospital naman sa bayan ng Balasa na ating inikutan ay pinagkakasya muna sa mga hallway yung mga pasyente matapos di pa rin yung kanilang bubungan. Paong mga may ubo at diarrhea na yung mga batang pasyente bunso naman ng kakulangan sa supply ng tubig. Sa Roa City naman, Susan, medyo mahaba pa rin yung pila sa mga relief distribution center. Hindi gaya ng mga nakaraang linggo, mayat maya na rin naman yung dating ng tulong, lalo na dun sa mga nanggagaling sa mga NPO. Pero yung ilang mga residente sa bayan ng Dumaraw, sakali na muna itinayo yung kanilang tolda. Hindi raw kasi sila maabot ng pamamahagi ng relief goods dahil nasa loob-looban yung kanilang mga nasirang bahay. Kaninang umaga, Susan, ay nagkaroon na rin ng klase. Hinati muna sa 2 shift yung klase sa Ibisan, elementary school sa bayan niya ng Ibisan. At kahit pa nga sila yung kanilang mga classroom dahil paraan daw ito para mabawasan kahit papano yung trauma na inaabot ng mga bata. Samantala nangangapa pa rin sa dilim yung malaking bahagi ng probinsya ng Capiz at Aklan. Inaagahan na nga lang daw nila yung kanilang paghahapunan para nang sa ganon kahit papano makatipid sila dun sa gasera na kanilang ginagamit. Yung mga electric cooperatives mula sa Luzon dumayo na rin sa Capiz. Target daw nila na maibalik yung supply ng kuryente sa syudad ngayong linggo na ito hanggang sa susunod na linggo. Pero aabutin pa raw ng 2 hanggang 3 buwan yung sa iba pang mga munisipyo. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa Western Visayas. Balik sa Susan. Maraming salamat, Steve Dailisan.